Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number one yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day one hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo. Good morning mga kababayan. Kumusta po kayo? Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Ang pinakamalupit, pinaka-maingay, at pinaka-sikat sa balat ng YouTube. Ngayon mga kababayan, ang ating bibigyan ng malupit na reaksyon. Itong ginawang podcast ni Pangulong BBM at ni Ka Anthony Taberna. Grabe ang kanyang pasabog mga kababayan. Dahil pagkatapos po ng isinagawang national election, meron siyang napagtanto. Parang gusto niya nang makipagkasundo sa mga Duterte. Nako po mga kababayan, totoo kaya ito? O meron na namang pinaplano na ayon po sa mga nag-o-observe na mga kababayan natin, tila isang pangbubudol na naman ito. Naniniwala ba kayo mga kababayan na ang mga Marcos ay gusto nang makipag-ayos sa mga Duterte? Ano ba ang kailangang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos para mapaniwala ang mga Pilipino na gusto niyang ayusin ang away nila ng pamilyang Duterte? Kaya mga kababayan, huwag kayong matutulog, huwag kayong kukurap, dahil mapapanood natin ang kwentuhan ni Katunying habang nagkakape sila. Mga kababayan, eto na po. Kaya mag-react kayo, i-comment nyo mga sari-saring mga opinion nyo para malaman natin ano ang saloobin ng bayan. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin tanggalin na. Ayan mga kababayan ang kanyang sinabi at namatawi sa kanyang mga labi. Gusto nang makipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos sa naging sigalot sa pamilyang Duterte. Ang aking opinion dyan mga kababayan, at mag-comment din po kayo para mapaniwala ni Pangulong Bongbong Marcos na totoo ang kanyang sinasabi na gusto niyang makipag-ayos sa mga Duterte. Pauwiin mo si Tatay Digong kung gusto mong makipag-ayos sa mga Duterte at para maghilom ang sakit na naging sugat sa mga puso ng mga Pilipino.
pauwiin mo si Tatay Digong. Iatras mo ang impeachment ni BP Sara kung gusto mong makipag-ayos sa mga Duterte. Ang aking opinion dyan, kung gusto niya talagang makipag-ayos, gawin niya yung tama. Gawin niya ang mga bagay-bagay na ikabubuti ng bayan. Kaya kayo po, ano pong masasabi nyo? Para magandang daloy ng serbisyo, itigil na itong impeachment na ito. Dahil walang magandang idudulot ito sa bansang Pilipinas. Magiging magulo lang ang takbo ng lipunan. Magiging parang sa ibang bansa, mga kababayan, nagkakaroon ng mga civil war dahil sa mga init sa usaping politika. Gaya ng nangyari kay PRRD, pinahuli sa mga banyaga, pinakulong doon. Isipin nyo, mga kababayan, 80 anyos, matanda na si Tatay Digong, pinahuli sa banyaga na para bang naitsapwera ang ating soberanya. Kaya ituloy po natin ang pagbubulgar ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya na rin ang nagsabi, mga kababayan, na parang palpak ang gobyerno na kanyang pinamamahalaan. Kaya meron siyang solusyon daw dyan, mga kababayan, dahil po itong nagdaan na eleksyon, meron daw siyang lesson na nakuha dito, na ang taong bayan daw ay sumigaw na ng katotohanan, na siya na po magsasabi, mga kababayan. Magugulat kayo dito. Realization nyo na ganito po ang naging result. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto nyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka hindi ko magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate? Para sa akin, I have two conclusions sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho, maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman. Siya na rin nagsabi, mga kababayan, na sawang-sawa na ang taong bayan. Dahil ang taong bayan ay hindi maramdaman ang serbisyo ng gobyernong ito. Siya na po ang nagsabi, mga kababayan, hindi po tayo. Talagang ang taong bayan ay gising na po sa katotohanan na ang gobyernong ito talagang hindi sapat ang serbisyong binibigay sa lipunang ito. Mahal ang bilihin. Kulang-kulang ang mga serbisyo. Mga pangako
na napako noong mga araw ng eleksyon. Itong 20 pesos sa bigas, matagal na po ito. 3 taon bago mabuhay ito. Matagal nang patay na bigas na 20 pesos sa pangako. Binuhay nitong eleksyon. Kaya lalong nagalit ang taong bayan. Bakit itinaon sa eleksyon? Kaya mga kababayan, grabe, si Pangulong Bongbong Marcos na ang sumambit dito. Kaya anong masasabi nyo? Na ang taong bayan ay gising na. Ang resulta kasi ng eleksyon mga kababayan, yung partido ng alyansa, nangulelat. Di ba, pangarap po nila na gawing 12-0. Ang nangyari, ilan lang yung pumasok. Mas kinatigan ng taong bayan sila kapatid na Rodante Marcoleta, sila Senator Bongo, sila General Bato, mga kababayan. At sabi ng ibang tao, ng mga tumutuligsa kay Caro Dante, malabo daw na manalo ito sa pagkasenador. Dahil sino daw ang boboto dito? Kulang naman ang mga botante ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Di nila alam mga kababayan na hindi lang Iglesia ni Cristo ang bumoto kay Caro Dante. Pati si Karen Davila na puro ngaw-ngaw, takang-taka mga kababayan, gulat na gulat. Ano daw dahilan? Saang parte daw hindi daw niya lubos maisip na nanalo si Congressman Marcoleta. Panoorin niyo po sa interview niya kay General Bato. Gulat na gulat siya. General Bato, paanong nangyaring nanalo si Congressman Marcoleta? 2.8 million lang ang Iglesia ni Cristo. Hindi yata alam ni Karen Davila na taong bayan ang pumili. 15 million na mga Pilipino ang naniniwala kay Congressman Marcoleta. Takang-taka ka, no? Now you tell me. Okay, ituloy ba natin itong podcast ni Pangulong Bongbong Marcos? Sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yep. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti, tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, Uh-huh. disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Yeah po. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo, hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Yeah po. So, tinatrabaho namin. Kaya ang lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin,
paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon, can you categorically say na ayaw nyo po na impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Papasok na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan no? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch nyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? O nung 2023? Dahil hindi namin nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na sport. Ang tanong lang naman, Pangulo, bakit ngayon lang nagawa? Dami yung pasakalye. Bakit ngayon lang kasi? Kasi eleksyon. Grabe naman kay Pangulo. Ako, bilang Pilipino, pansin ko po yan. Bakit ngayon lang itinaon nyo sa eleksyon? Kaya naman pala ninyo. Bakit inantay nyo ba na dumating yung eleksyon? Dumating yung araw ng eleksyon bago nyo ayos itong 20 pesos sa bigas. Diba, Pangulo? Yun lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Kayo na pong humusga kung naniniwala po kayo sa mga sinabi ni Pangulo. Mag-react po kayo, mga kababayan. Ang isang tumatak sa aking isipan, yung gusto niyang makipag-ayos sa pamilyang Duterte. Ano ba ang kailangan niyang gawin? Sa aking palagay, Pangulo, bilang respeto sa inyo, para maayos nyo ang sugat na sumugat sa puso ng mga Pilipino, pauwiin nyo si Tatay Digong. Bring him home. Pangulo, parang awa nyo na. Matanda na po ang ating Pangulong Duterte. Kung may kasalanan po siya, dito litisin. Diyan po maghihilom ang sakit na sugat na dala. Dahil si Tatay Digong, dinala nyo po sa ICC. Yan po ang solusyon sa pag-ayos nyo sa pamilyang Duterte. Lalong-lalo na po sa mga Pilipino na talagang minahal si Tatay Digong. Bilang respeto, Pangulo, sana po marinig nyo po ang sigaw namin ng mga Pilipino. Marami pong nagmamahal kay Tatay Digong. Yan lang po ang nakikita namin na magiging solusyon sa gulong ito, sa mga sigalot na ito. Pagkatapos niyan, ayusin dito. Pag napauwi si Tatay Digong, and the rest, okay na. Tuloy-tuloy na yan. Ang sugat na sumugat sa mga Pilipino, maghihilom yan. Pero
pag hindi nakauwi si Tatay Digong, mahal na Pangulo, asahan nyo po na forever itong tatatak sa puso ng mga Pilipino. Pag hindi nakauwi si Tatay Digong, lalong-lalo na, wag naman po sana na pag inabot siya ng huling hininga doon, nakakaiyak po mga kababayan. Sana po makita ng Pangulo ito na makauwi sana si PRRD. Makauwi sa kanyang sariling bayan. Dito niya i-enjoy ang nalalabing araw ng kanyang buhay. Naiiyak ako mga kababayan. Siyempre, isa po ako sa nagmahal kay Tatay Digong. Naramdaman ko ang kanyang pagsisikap na maging malaya ang mga Pilipino sa ginagawa ng mga kriminal, lalong-lalo na po dito sa pagsugpo sa usaping droga. Nung panahon niya, talagang naramdaman natin na tayo ay ligtas sa mga krimen sa labas ng bahay. Pati mga dayuhan, ramdam nila na sila'y ligtas pag sila ay bumibisita sa ating bansang Pilipinas. Pero ngayon mga kababayan, mahirap, lalong-lalo na sa mga dayuhan, lalong-lalo na yung napabalitang krimen dyan sa Boracay, yung isang Slovakian na babae, maganda ito, na biktima ng adik, biktima ng karumal-dumal na krimen. Ginahasa po ito sa isang liblib na lugar, sa isang abandonadong sira-sirang simbahan. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Kayo naman ang aking tatanungin. Ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng Pangulo sa kanyang panayam kay Katunying na gusto niyang makipagkasundo sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga Pilipino? Sana wag lang sa Pangulong Duterte, sa mga Pilipino. Nakita niyo naman ang reaksyon ng mga Pilipino nung dinakip si PRRD. Nagka-iyak-iyak ang mga Pilipino, mga kababayan. Kaya yan lamang po ang aking bahagi. Sana po i-share nyo po ito. Isang like, isang share, i-subscribe nyo po mga kababayan. Once again, ako po si The Wonders Philippines, ang pinakamalupit, pinakamaingay na komentarista sa balat ng YouTube. Mabuhay po!